Tila wala na atang maisip na paraan ang ating gobyerno na ibibenta para pambayad ng Pilipinas. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, plano itong ibenta para mabawasan kahit onte ang pagkakautang ng Pilipinas. Lubog sa utang ang bansa na aabot ng ilang trilyon, kaya naman tila isasakripisyo ang ari-arian ng Pilipinas gayang NAIA. Matatanda ang nais bilhin ng San Miguel Corporation ito. Huwag naman daw sanang gayahin ni Pangulong Marcos Jr. si dating Pangulong F.B. Ramos na kung saan ipinagbebenta ang mga ari-arian ng bansa. Hindi naman sang-ayon ang marami sa ating mga netizens sa galawang ito ng Marcos admin. Wala na ba daw ibang paraan upang makabayad ng utang ang Pinas? Itigil na lamang daw ang gastos pang travel-travel upang maglikom ng mga pangakong investment bagkos mag-focus na lamang daw para mapaganda ang bansa at buhay ng mga Pilipino. Hindi raw kasi mag-i-invest ang mga foreign investors kung nakikita nila na talamak ang korupsyon, krimen at iba pang pagkakagulo ng Pinas. BBM News. Napaka-desperado na plano na administrasyong ito. At I don't know, baka maha-high blood lang kayo. Hindi nyo magugustuhan. Okay, dito sa balita ng Billionario.com. Huwag kayong mabibigla. Lumalaki ang utang ng national government. So, ang Finance Secretary, meron siyang idea para mabayaran o mabawasan ang utang. Anong gagawin? 6 trillion solution. Ito ang kikita ang gobyernong ito ng 6 trillion para mabawasan yung utang. Magkano na ba ang utang ngayon? 14.6 trillion pesos. So may gagawin ang administrasyon ito, kikita ng 6 trillion. So anong gagawin? Ito na. Ang title is Recto floats NAIA land sale to address mounting debt. Billionario.com. Ibebenta ang buong lupain ng NAIA. Grabe. So, ilang ektarya ang lupa ng NAIA? First time ko lang itong malaman dito sa balitang ito. 600 hectares po ang lawak ng lupain ng NAIA. So, magkano ang per hektar? Sabi ni Finance Secretary Recto, sabi niya, 1 million pesos per square meter. So that's 6 hectares equivalent to 6 trillion. Sabi ng Finance Secretary, that could wipe out how many percent of the national debt? So halos kalahati dahil sobrang 1/3 sa utang mababayaran. Okay. 14.62 na ang utang ng ating bansa at the end of 2023. Nung umalis si PRRD, nasa 12 trillion. Lumaki ng todo ang utang ng ating bansa panahon ni PRRD dahil nga sa pandemic. So understandable yun dahil hindi makapagtrabaho ang tao, kailangan ng ayuda, kailangan ng vaccines. So yun, napilitan tayong mangutang. That's survival. Ngayon, di naman tayo survival pag upo ng PBBM admin. Mula nung umupo ang administrasyong ito, sobra 2 trillion pesos na ang nautang nila.
So halos 1 trillion per year. Okay. Punta tayo sa utang mamaya. Paano ginagastos? Dito muna, how feasible? Pwede bang ibenta na ngayon ang buong NAIA? According to the Finance Secretary, hindi pa sa ngayon dahil wala pa tayong fully operational na alternative airport na pwedeng gamitin para sa ating domestic and international travel. Pagdating ng panahon, yung New Manila International Airport sa Bulacan, ito po ay ginagawa ng San Miguel Corporation. Private airport po ito. I believe, bago mag 2026 o 27, operational na ang New Manila International Airport sa Bulacan. Ano daw ito? Napakalaki, I think, largest in Asia, if not in the world. Tapos, napakaganda, high-tech. Talagang, dito na tayo magiging proud sa Pilipino once na fully operational itong New Manila International Airport sa Bulacan. Hindi gobyerno ito, ha. Alam nyo, basta San Miguel ang gumalaw. Talagang high standard yan. So hanggat hindi pa naging operational itong New Manila International Airport, hindi pa pwedeng ibenta yung NAIA. So ngayon, mag-tiis muna tayo, NAIA, dahil yun lang ang meron tayo. Okay, so punta na tayo sa So pag operational na ang New Manila International Airport sa Bulacan, baka by that time, 2027 o 28, baka dyan na nila ibenta. So, payag ba kayo, mga kaibigan? Na ganun na lang, basta ibenta yung 600 hectares na lupa ng buong NAIA? Parang babalik na naman tayo panahon ni FBR. Tinawag siyang boy benta. Dahil ang dami nating mga national assets pinagbebenta. Kaya yun ang legacy na iniwan ni FBR sa grabing ibinenta na properties ng Philippine government. So, I don't know with this government kasi yan ang plano nila ibenta. Kasi palaki ng palaki ang utang ng ating bansa. Okay, so yung utang naman, okay lang kung ang inuutang natin ay ginagamit para sa infrastructure, yung kailangan ba? Kagaya ng mga... in fairness, isa sa magandang ginagawa ng administrasyong ito ay yung itinutuloy nila yung Build program ng Duterte administration. Ngayon, Build Better More. Talagang nakikita ko, grabe ang pagpapabuti sa mga kalsada, tulay, infrastructure. Kung sa mga ganitong purpose, ginagamit ang utang, no problem. But ang problema ay yung inuutang, yun na alam nyo na, yung mga unprogrammed expenses sa budget natin ngayong 2024, naabot ata ng 700 billion. Na yun, gagamitin pala sa People's Initiative. Yun ang masakit. Na uutang tayo ng magbabayad, mga apo natin. Future generations, babayaran nila yan. Tapos gagamitin lang para sa political ambition nila. Ginagamit para sa, yung AKAP. Ilang billion yun, 26.7 billion. Ang daming mga pundo na unprogrammed na sa tingin ko, karamihan dyan is hindi naman
para sa direct na ikabubuti ng taong bayan, kundi para sa gusto nila sa politika. So yun ang masakit. Utang para sa sariling political ambition. So, sana hindi ako personally hindi ako payag na ibenta yung 600 hectares na lupa ng ano. Ang dapat gawin ng gobyernong ito is huwag gagastos-gastos ng kung ano-ano yan. Yung biyahe ng presidente, sumusobra na. Most troubled president na puros naman lang pledges, billions of dollars commitment na mamumuhunan. Kung mamumuhunan ka dito sa bansa na ang taas ng singil ng kuryente, ang hina ng speed ng internet, ang daming mga red tape o hukus-pukus sa pag-apply ng business permit, very unstable ang government policy. Ano pa yan? Grabe ang corruption. Hindi ka talaga makaka-attract ng foreign investors with these problems. Kaya dapat ito ang unahin ng administrasyong ito kaysa yung biyahe ng biyahe na mag-attract ng foreign investors na wala namang kinahihinitnan. BBM News.